Galing siya sa isang company rito. Pero ang trabaho niya sa company na yon, ano siya, yung sanitation. Ngayon lumipat siya dito sa Brandon. Sinubukan niya sa company namin. Hindi niya kinaya. Pero matapang na siya kasi PR na permanent resident na Eventually, umalis din siya. Hindi niya kinaya. Yun! Uwi na naman! Ang dami na nagme-message sa akin, bakit daw wala akong video? Huwag kayo masyado mag-alala, brand boy. Tinatamad lang ako. Tamad ang ano lang tayo. Chill lang tayo mga itong past few weeks. Ata, hindi ako nakapag-video. Pero kagahapon nag-upload na ako. I will try to upload as many as I can. Because malapit na sa YouTube. Baka wala tayong sahurin. Kasi ang ginagawa ko sa YouTube, minimum $300 para ako sumahod. Kailangan nating umabot ng $300 para meron naman tayong kitain kahit paano. Ang problema, wala naman ako maisip na na iba-vlog. O nga pala, kanina umaga, sobrang lakas ng snow. Kagahapon, ang init na Alam mo yun, spring is around the corner. Tapos kaganina nga lang hinto yung buhos. Pero, ganun pa man, pa rin? Nung huminto, natutunaw din kaagad na. O nga pala, yung sa mga naghahanap yung sa mga nagme-message sa akin tungkol sa nag-a-apply sila, ganyan. I-try nyo, kasi usually, yung mga pinopost ko sa FB page ko, wala sa akin caption yung yung email na sisendan nyo. Nilalagay ko yun sa may comment section. Hanapin nyo doon yung masisend yung inyong mga CV resume. Usually, agencies yung mga mga pinopost ko, yung mga naghahanap na agencies sa atin dyan sa Pilipinas. Pero meron din ako mga pinopost yung mga nagdi-direct hire or yung mga connection may mga connection sa employer sa ibang bansa at merong connection sa ating agency sa Pilipinas. Kaya kung meron kayong makita, dapat ready kayo lagi kasi syempre hindi naman laging merong hiring I mean, hindi siya yung ganun ka-frequent. Syempre may mga times na tagtuyot yung sa mga nag-a-apply. Lalo na pagka sabi nila itong winter. Kasi nung nandun ako sa luma kong company, pagka winter, umuunti talaga yung production. Pero hindi ko na alam ngayon Sabi nila, marami pa rin kasi sagana pa rin sa overtime yung mga tao doon. Hindi ko lang alam ngayon sa akin personally. Tapos, yung sa mga nagtatanong sa akin na paano humingi ng CV, resume, yung format, pusang alaw. Narinig nyo yun? Basag yata. Salamin ko. Ang laki ng bato na tumalsik Mamaya tignan natin kung may nick. Message nyo lang ako sa aking FB page or sa aking WhatsApp. Sisendan ko kayo ng CV. Yung sa mga nagpapagawa ng resume, kayo na lang ang gumawa, no? Lagyan nyo naman ng unting effort yung pag-apply nyo. Hindi yung maasa lang kayo sa kung saan nyo. How po? Basahin nyo yung post. Nandun lahat ng mga kailangan nyo. Kung ano yung mga kailangan nyo na detalye, nandun sa post. Kung paano mag-apply. Kung ano yung requirements, no? Pero ang mga madalas na wala dyan pala, kasi kaya nagtatanong sa akin yung mga age limit, yung mga ganyan. Pagka ang nag-post employer sa ibang bansa, hindi nila nilalagyan ng age limit. Kasi nga, wala naman silang pakialam sa age. Ang naglalagay ng mga age limit, yung mga agencies natin. Kunyari, hiring ng ganito, butcher, kunyari sa UK. Pagka employer, walang nakalagay na age. Pero ito sinasabi ko sa inyo Ano lang to, sa akin lang to. Kunyari kahit walang nakalagay na mga age limit. Kung kayo ay nasa 50 na, hindi ko na siya nire-recommend na mag-apply kayo. Kasi hindi nila sinasabi kung ano yung age limit. Pero syempre, marami nag-a-apply ng mga kabataan. Kahit pa yung inyong mga age experience matindi, mababa na yung chance nyo na matanggap. Real talk to. Mababa na yung chance nyo matanggap at saka para na rin sa inyong katawan, no? Kung kunyari kayo nasa 50 na ganyan, sabihin man nating malakas tayo. Kapag nakaranas na kayo ng matinding trabaho, kasi sa totoo lang yung sa mga nag-a-apply sa Pilipinas,
Kung iahalin tulad nyo yung trabaho natin dyan sa Pilipinas, tulad ako, naging butcher ako dyan sa Pilipinas. Akala ko marunong na akong yung magde-debone ka, ganyan. Kasi syempre, pinapractice ko lagi sa trabaho ko yung kung paano mag-debone ng pigi, ng kasi, mga ganyan. Akala mo marunong ka na. Pagdating mo dito, Diyos ko po, ang hirap. Ibang-iba talaga siya. Meron kaming nakadebate dati. Yung shout out kay Ruel, yung aking tropa na nagbabarko siya. Tropa ko siya sa dati, Monterrey. Iba ang kanyang napuntahan sa barko siya kasi mas gusto niya sa barko, mas malaki raw sahod at mas malaki raw kita. Ang sinasabi niya, kasi nakita niya yung parang yung line of work dito sa Canada. Ewan ko kung Canada ba or UK yung nag-post sa isang group. Nag-comment siya dun na kayang-kaya yan, madali yan. Madaling sabihin na kaya. Pero pagka yung on the spot nandun ka sa trabaho, mahirap talaga makuha. Makukuha mo siya eventually through sheer hard work and perseverance. Pero kung kunyari nagsisimula ka, kung sinasabi mo na pagbabasihan mo lang yung iyong experience sa Pilipinas, walang-wala, ibang-iba yung hirap na mararanasan nyo kapag nandito na kayo. Kaya wag nating mamaliitin. Kaya sinasabi ko sa yung merong mga advanced na age nating mga kababayan na gusto pang pumunta ng UK, Europe, Canada, yung mga pambakbakan na yung sa mga meat cutters, ganyan, yung mga nasa production line, hindi na siya basta-basta. Repetitive siya na trabaho, sobrang bilis, sobrang dami. Baka hindi na kayanin ng ating katawan kung ganyang age na tayo. Kaya hindi ko na siya nire-recommenda. Marami nag-message kasi sa akin, yung mga nasa 40, mga mid 40s, 50s na, mahirap na mag-apply. Natamaan na naman tayo ng bato, ang laki. Pero hindi naman siya yung malaking crack. Parang nick lang. Paanuhin mo pa rin. Lang ako, di-discuss lang ako ng random dito sa mga followers, mga subscribers ko. Yung mga nag-a-apply na mga advanced yung age na. Yung mga nasa mid 40s na, 50s. Kasi marami nga nagtatanong sa akin, worth it pa ba na kayo mag-apply papunta sa countries, papuntang Canada, UK, Europe, New Zealand, Australia? Sarap pakinggan di ba? Na, kaya ko pa di ba? Madaling sabihin, pero pagka yung ganyang mga age na, yun yung sinasabi ko, mahirap na talaga. Kasi kadalasan sinasabi ng mga natin, yung mga nag-a-apply nga, yung experience nila sa Pilipinas. Kumbaga, mahaba na, 5, 10, 15 years na silang ganito. Ibang-iba, ang sinasabi ko, ibang-iba yung experience mo dyan sa Pilipinas, tapos napunta ka rito sa Canada, lalo na sa production line ka, di ba? Kaya kung kayo ganong age na, tsagain nyo na lang dyan sa Pilipinas. Totoo, hindi ito yung parang baka sinasabi nyo, dinidiscourage ko. Kasi marami na kaming mga nakasama rito na PR na sila. Tulad nung isa namin kasama dati na PR na siya. Galing siya sa isang company rito. Pero ang trabaho niya sa company na yun, siya yung sanitation. Ngayon, lumipat siya dito sa Brandon. Sinubukan niya sa company namin. Hindi niya kinaya. Pero matapang na siya. Kasi PR na permanent resident na Sinasagot-sagot niya na yung lead hand na ganito, ganyan, ba't masyadong mabilis yung linya, ganun. Eventually, umalis din siya. Hindi niya kinaya. Kasi iba talaga yung trabaho. Kaya, dati, naalala ko itong Macy, naghahanap siya ng trabaho pa. Yung mga ilang buwan na siya rito na gusto niya mag-work. Di ba sinasabi ko nga, hindi naman ganun kadaling maghanap ng trabaho rito. Yung company namin dati, lagi siyang hiring. Ngayon, sinasabi niya, gusto ko nang mag-try dun sa dati kong company. Ako sabi ko, wag na. Nakikita ko yung mga babae dun, mga nagtatrabaho dun. Mahihirapan ka. Hindi sa kita, minamaliit kita sa iyong kakayanan. Pero ayokong makitang magsuffer yung asawa ko sa mga ganyang hirap. Kasi nakikita ko talaga, mahirap naman talaga. Kahit yung sinasabi niya, packaging lang, di ba? Mga packaging. Yung asawa ni Pinoy Butcher? Si Pinoy Butcher, di ba? Si Jeramel, di ba? Si Pinoy Butcher. Na nung unang taon ko rito, pinuntahan nila kami. Kasama niya yung asawa niya. Yun nga, nagkwento rin yung asawa niya na pumasok nga sa production line. Hindi man siya mahawak ng kutsilyo, pero nandun siya sa packaging. Kinukwento niya, gabi-gabi raw, umiiyak siya.
Puro salumpas daw yung kamay niya, ganun. Ganun kahirap yung trabaho. Isipin nyo, nasa packaging lang yun. Hindi pa yun yung mahawak ng kutsilyo. At tingnan nyo, diba? Brandon Boy, malakas. Baldado na yung kanang kamay. Pero yun lang yung sinasabi ko. Pero kung trip nyo pa rin, wala namang pumipigil sa inyo. Ako ano ko lang to, opinion ko lang to. Wala na ako makwento at mahaba na naman tong i-edit ko eh. Okay, sinasabi ko sa inyo, yung mga gustong humingi ng CV, resume, message nyo lang ako sa aking FB page. Yun lang. Para meron tayong video itong araw na to. Malapit na sahod na YouTube eh. Baka malimutan na tayo na YouTube eh. Sige na. Like, share, subscribe. Yung mga alam nyo na yun eh. Sige na, paalam.